Kailan Gaprab at Dr. Love posibleng magkita sa korte kapag hindi ito tumigil? At Dr. Love mukhang sumusuko na at nakahanap na ng katapat, sino kaya ito? Hindi yung gagamitin yung mga reactor niyo para banato na kao. Wala silang magagawa. Kahit sinong reactor niya, wala magagawa dahil mga pulpul man lahat yan. Isang mainit na isyu ang patuloy na umuugong matapos maglabas ng pahayag si Dr. Love, kung saan siya ay humihingi na ng paumanhin kaugnay sa mga umano'y paninira niya laban sa grupong Kailangap, lalo na kay Kailan Gaprab. Sa kanyang pahayag, inamin ni Dr. Love ang kanyang pagkakamali at sinabing nais na rin niyang burahin ang kanyang YouTube channel upang tuluyan ng matapos ang issue. Ngunit sa kabila nito, hindi kumbinsido ang ilang supporters ng Kailangap. Para sa kanila, tila kulang pa ang ginawang paghingi ng tawad, at may ilan pang naniniwala na dapat ay may kaakibat itong pananagutan. Samantala, lumalakas din ang usapin na posibleng masampahan ng kaso si Dr. Love kung hindi siya titigil sa pagbibitaw ng mga negatibong pahayag laban sa Kailangap. Ayon sa ilang netizens, ang patuloy na pananalita ng hindi maganda ay maaaring magdulot ng seryosong legal na implikasyon. May mga nagsasabi rin na si Dr. Love ay maaari pang humantong sa pagkakakulong dahil sa kanyang mga naging pahayag, lalo na kung ito ay mapapatunayang may paninirang puri o labag sa batas. Sa kabilang banda, kapansin-pansin naman ang naging reaksyon ni Kailan Gaprab. Sa halip na patulan ang isyu, mas pinili nitong manahimik at ipakita ang awa kay Dr. Love. Para kay Kailan Gaprab, hindi na umano kailangang palakihin pa ang sitwasyon. Ngunit ayon sa mga obserbador, ang tunay na kinakaharap ngayon ni Dr. Love ay hindi na lamang si Kailan Gaprab. Ang mas matinding hamon ay ang damdamin at reaksyon ng publiko, lalo na ang mga viewers at supporters ng Team Kailangap na patuloy na nagbabantay at nagpapahayag ng kanilang saloobin. Samantala Dr. Love nakahanap ng katapat sa katauhan ni July Paunil kung saan tumiklop nga itong si Dr. Love dahil sa banat ni July Paunil sa kanya. Samantala narito naman ang ilan sa mga komento ng viewers patungkol kay Dr. Love. Iyan shoutout sa nag-comment nito. Tama yang naisipan mo Bulldog na ibasura mo ang iyong channel, maraming nahihimak lang at nag-o-obserba sa iyong pag-uugali. Ang mensahe ng comment na ito ay hindi lang simpleng opinyon, parang isa itong babala. Sinasabi niya na may mga tao na hindi vocal o hindi agad nagko-comment, pero tahimik lang silang nagmamasid sa bawat galaw, salita, at ugali ng isang content creator. Sa social media kasi, hindi lahat ng audience ay nagpapakita ng reaksyon. Maraming silent viewers na hindi nagla-like o nagko-comment pero sila mismo ang nagfo-form ng opinion. Kapag patuloy nilang nakikita ang hindi magandang asal o questionable na behavior, pwedeng unti-unti nilang alisin ang support nila, hindi man agad-agad, pero mararamdaman sa pagbaba ng views, engagement, o tiwala. Yung part na, wag mong hintayin na mawala na lang bigla ang channel mo, ay parang nagsasabi na may consequences ang actions online. Hindi agad dumarating ang epekto, pero kapag naipon na ang negative impressions, bigla na lang pwedeng bumagsak ang isang platform o reputasyon. Sa madaling salita, ang punto ng comment. Shoutout din kay Mara Manggahas. Sabi niya strategy lang yan kunwari bait-baitan para madami maawa, para paniwalaan siya. Ang comment na ito ay nagpapakita ng matinding pagdududa sa intensyon ng isang tao. Para kay commenter, hindi raw genuine o totoo ang ipinapakitang kabaitan, kundi isa lang itong taktika o strategy para makuha ang simpatsya ng mga tao. Sa mundo ng social media, malakas talaga ang epekto ng paawa o emotional appeal. Kapag may kwento ng hirap, kabaitan, o pagbabago, maraming tao ang madaling maantig at magbigay ng tulong, pwedeng financial support, sponsorship, o simpleng tiwala at pagtatanggol. Pero ang sinasabi ng comment na ito, posibleng ginagamit lang ang ganitong approach para manipulahin ang audience. Yung pagiging mabait ay hindi raw natural kundi scripted o pinapakita lang para magmukhang deserving sa tulong ng iba. Tapos, i-recommenda nyo sa kanya, siya magbablog. Pagkatapos, pag once yan ay nabahaya na, ibabalik na sa iyo. O, yan ang totoo Sa ngayon, patuloy pa ring sinusubaybayan ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng bawat panig. Magiging sapat nga ba ang paghingi ng tawad, o ito ba ay haantong sa mas malalim na usaping legal?